Magpasalamat tayo sa Kanyang harapan. Ang Diyos ay awitan, ating purihin ng may tuwang galang. Dakilang Diyos, higit sa sinuman, nasa Kanyang panagdaigdig at kalaliman. Lahat ay Kanyang loob na mataas, ang dagat at lupa na Kanyang mga nilalang. Lumapit tayo sa ating Panginoon, awitan, purihin ang matungkublihan. Ang Diyos siyang tanging lakas, magpasalamat tayo sa Kanyang harapan. Ang Diyos ay awitan, ating purihin ng may tuwa at galang, ng may tuwa at galang. Isama po natin sa ating panalangin sa misang ito ang intensyon para sa mga nagpapamisa, para sa mga tumutulong sa ating simbahan. Pagdasal natin ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa kanila. Gayon din ang mga kapatid nating OFW. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Upang tayo maging marapat sa banal na misang ito, halina't magsisimuna sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kamayaman. Pinupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba narin sa dakilang kalwalhatian. Panginoon naming Diyos ay ng langit, amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, untong anak ng Diyos, kordero ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Yumuko tayo, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamaawain ay nangiibabaw
sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing ng mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang ipinangangambang ihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan ay yung patawarin ng lubusan, at ang ipinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay yung pagbigyang aming makamtan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, isinasalaysay ang paglikha sa babae bilang kasama at katuwang ng lalaki. Kinilala siya bilang laman ng laman at buto ng lalaki. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng mga Henesis. Sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya na makakasama at makakatulong. Kaya lumikha siya ng mga hayop sa parang at ibon sa himpapawid. Inilapit sa tao at ipinaubaya dito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang itawag, iyon ang magiging pangalan nila. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon at mga hayop, maging maamo o mailap. Ngunit wala isa man sa mga ito ang angkop na kasama at katulong niya. Kaya't pinatulog ng Panginoon ang tao. Samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at inilapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang siyang itawag sa kanya, sapagkat sa lalaki nagmula siya. Ito ang dahilan, kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa, sapagkat sila'y nagiging isa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo nawa ay basbasan ng puon magpakailanman. Tayo nawa ay basbasan ng puon magpakailanman. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya at uunlad ang kanyang buhay. Tayo nawa ay basbasan ng puon magpakailanman. Sa tahanan, ang asaway parang ubas na mabunga. Bagong tanim na olibo sa may dulang ang anak niya. Tayo nawa ay basbasan ng puon magpakailanman. Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Sion, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Tayo nawa ay basbasan ng puon magpakailanman. Ang magiging iyong apo, nawa ikaw ay abutin. Naway maging mapayapa itong bayan ng Israel. Tayo nawa ay basbasan ng puon magpakailanman. Sa ikalawang pagbasa, itinuturo ng sumulat sa mga Hebreo na sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, si Jesus ay nagtamo ng karangalan at nakapadala ng marami sa kaligtasan. Kinilala rin niya ang pakikiisa sa atin dahil hindi niya ikinahiyang tawagin tayo bilang mga kapatid. Ang salita ng Diyos sa mga sulat sa Hebreo. Mga kapatid, alam nating si Jesus, bagamat sandaling panahong pinababa kaysa mga anghel, ay binigyan ng karangalan at kadakilaan dahil sa kanyang pagkamatay. Dahil sa pag-ibig ng Diyos,
Niloob niya na si Jesus ay mamatay para sa ating lahat. Sa pamamagitan ng mga pagtitiis, siya ay pinapagingganap ng Diyos na lumikha at nangangalaga sa lahat ng bagay upang makapagdala ng marami sa kaluwalhatian. Marapat lamang na gawin niya iyon sapagkat si Jesus ang pinagmumulan ng kanilang kaligtasan. Si Jesus ang nagpapabanal sa kanila at iisa ang Ama na nagpapabanal at nang pinapaging banal. Kaya't hindi niya ikinahihiyang tawagin silang mga kapatid. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. And this love is brought to perfection in us. Hallelujah, 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 hallelujah. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. The Pharisees approached Jesus and asked, "Is it lawful for a husband to divorce his wife?" They were testing him. He said to them in reply, "What did Moses command you?" They replied, "Moses permitted the husband to write a bill of divorce and dismiss her." But Jesus told them, "Because of the hardness of your hearts, He wrote you this commandment. But from the beginning of creation, God made them male and female. For this reason, a man shall leave his father and mother and be joined to his wife. And the two shall become one flesh. So they are no longer two, but one flesh. Therefore, what God has joined together, no human being must separate." In the house, the disciples again questioned Jesus about this. He said to them, "Whoever divorces his wife and marries another commits adultery against her. And if she divorces her husband and marries another, she commits adultery." Sisters and brothers, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Uli po, sorry sa pagiging late. Welcome po sa Our Lady of Lasal at Quasay Parish kung saan ayos lang umiyak, sasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating binasang ebanghelyo ang pagtatanong ng mga Pariseo, later on, pati na ng mga disipulo kay Kristo tungkol sa issue ng diborsyo. Ito'y maliwanag na paalala sa atin, patunay, na mula noon, issue na ito. Noon pa man, marami nang gustong makipaghiwalay sa asawa nila. Kasi noon pa man, gustong-gusto nang sirain ng demonyo ang bawat pamilya ng tao. Natatandaan po ninyo nang magkasala si Eva at si Adan, isa sa mga naging epekto, nagsisihan sila. Tapos may dumating ng maraming mga problema. Gusto ng demonyo, noon una pa lang, paghiwalay na si Eva at si Adan. Kahit nga ang ating Panginoong Hesukristo, kamuntik nang naging biktima ng diborsyo. Hindi nga ba't inisip na si Jose na hiwalayan si Maria? Hindi lang pumayag ang Diyos.
Noon pa man, gusto nang sirain ng demonyo ang bawat pamilya, ang bawat pag-asama ng mga mag-asawa sapagkat noon pa man hanggang ngayon, gusto nang saktan ng demonyo ang Diyos. At yun ang nakikita niyang isa sa magandang paraan. Ang sirain ang mga magagandang plano ng Diyos para sa tao sa pamamagitan ng bawat pamilya nito. Kayong mga magulang, sa palagay ko naman, you will all agree with me, nang isa sa pinakamasakit na pwede niyong maranasan ay yung may plano kayo, may gusto kayo, may balak kayo para sa anak ninyo, hindi natupad. Gusto ninyo makapagtapos ng pag-aaral, hindi na nakapagtapos, nagloko pa, masakit yon. Gusto ninyo, balakin ninyo na magkaroon siya ng magandang buhay. Hindi na nagkaroon ng magandang buhay, sinira pa niya ang kanyang buhay. Masakit yon. Gusto nyo, balak nyo, wish nyo, prayer ninyo na sana'y makatagpo ng mabuting asawa, maging masaya ang iyong anak sa kanyang magiging pamilya. Hindi na nangyari, ang nangyari kabalagtaran pa. Masakit yun para sa'yo, di ba? Di ba bilang magulang, gagawin mo ang lahat para sa iyong anak, pero hindi mo kontrolado ang lahat. So kapag nangyari yon na hindi natupad ang iyong mga magagandang plano, masakit yon. Tayong lahat ay mga anak ng Diyos. Marami siyang magagandang plano para sa ating lahat. At ang isa sa paraan na pagdaraanan ng mga magagandang planong yan ay isang masaya, buo at nagmamahalang pamilya. Kaya gagawin ng demonyo, sirain ang pamilya para masira ang maraming mga gandang plano ng Diyos para sa bawat taong miyembro nito na pawang mga anak niya. Doon nang sasaktan ng demonyo ang Diyos. Natatandaan ko dati, meron akong nakilala, Yudo. Kamamatay lang ng kanyang misis actually. Habang nagkukwento, kitang-kita mo yung lungkot sa kanya. Kinuwento niya, college pa lang sila na. Halos hindi raw sila maghiwalay mag-asawa. Sabay silang nangarap para sa bubuing pamilya, para sa mga naging mga anak nila, hanggang sa sabay nila itong natupad talaga. Ang dami, Father, naming pinagdaanan. Naranasan namin yung napalayas kami sa apartment na tinutuluyan namin. Mag-asawa na po kami noon. Naranasan po namin yung hindi lang sapat-sapat kulang pa yung kinikita namin. Pero we did not give up. Through thick and thin. Nagsama po kaming dalawa. Naging problema ang pera pero hindi naging dahilan para maghiwalay kaming dalawa. Father, sineselebrate namin kahit mga simpleng achievement ng bawat isa. Father, magkadamay po kami sa kanya-kanya naming problema kahit sa aming mga sariling pamilya. Natatandaan ko mo dun, Father, na-promote siya sa trabaho niya. Ako ang mas masaya kaysa sa kanya. Ako po, habang umiiyak, kinukwento niya. Ako po yung nag-push sa kanya, i-blow out natin ang sarili natin. Ang mga anak, promote ka. Hanggang sa ma-diagnose po akong may cancer. Kung malungkot po ako, Father, mas malungkot yung miss ko. Ganun pala, Father. Mas matutuwa ka para sa kaligayahan ng miss mo. Mas malulungkot para sa iyo, para sa problema mo ang miss mo. Nakalulungkot lang po, Father, at nauna siya. Inatake kasi sa puso. Pero alam niyo, Father, dito na ako naiyak. Ayan, kapag inaalala ko, naiyak ko. Okay na yun, Father, na siya ang nauna. Wait. Okay na yun, Father, na ako yung nag-alala para sa kanya. Ako yung kasama niya habang nag-aagaw buhay siya. Ako yung nakakita ng nalagutan siya ng hina. Ako na yung nag-ayos ng libingan niya. Ako na yung ito yung araw-araw pumupunta ng sementeryo para dalawin siya. Ako na yung ito yung nag-iisa. Kahit may mga anak po kami, iba kasi nakasama ko siya. Ramdam kong wala na siya. Ako na yun, itong nangungulila sa kanya. Father, napakahirap palang mamatayan ng asawa. Buti na lang nauna siya kasi hindi ko kaya na ako ang nauna at makikita ko na yung nararanasan ko ngayon, maranasan. Imagine that. Doon talaga ako naiyak. At doon ko naisip, sarap palang mag-asawa.
Yun kasi ang ganda ng pag-aasawa kung ang mga mag-asawa ay nagmamahalan talaga. Isipin po ninyo, kayong mga mag-asawa, kayong mga mag-aasawa, anong sabi sa ating unang pagbasa na inulit ng Panginoon sa ating mabuting balita? Iiwan ng lalaki, ganun din ng babae, ang kanilang ama at ina para magsama sila ng kanyang asawa. Matanong ko po kayo, sino ba ang pinaka nagmamahal sa inyo bago kayo mag-asawa, ha? Di ba't ang nanay ang tatay ninyo? Yung pagmamahalin yung mag-asawa, patutunayan nyo pa sa isa't isa. Pero yung pagmamahal sa inyo ng inyong mga magulang, napatunayan at patutunayan pa rin nila. Pero pinaiiwan sa inyo ng Diyos ang nanay at tatay nyo para magsama kayo ng asawa. Bakit ipaiiwan sa inyo ng Diyos ang napakahalagang blessing sa buhay niyo, ang nanay at tatay ninyo, kung walang mga mahalagang blessings din na naghihintay sa inyo? Tandaan po natin, ang blessing ng Diyos, hindi paubos, palubos, hindi pa konti, parami, hindi pa bawas, padagdag. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, as a description patungkol sa kalangitan, no eye has seen, no ear has heard, no mind has ever imagined what God has prepared for those who love Him. So kung napakahalagang blessing sa iyo, ang pinagmulan mong pamilya, lalo tigit ang mga nanay at tatay mong tunay na nagmamahal sa iyo, imposible na sa buhay na tatahakin mo kasama ng asawa mo, wala nang magagandang blessings na naghihintay sa iyo. Na kung magwo-work lang talaga sa biyaya ng Diyos at sa cooperation ng tao, kahit mawala na yung pamilyang pinagmulan mo, yung nanay at tatay mong totoong nagmamahal sa iyo, makakaya mo. Kasi nakabuo ka ng isang bagong pamilya. Na kung hindi man kapantay, baka higit pa sa nakaraan mong pamilya. Ganon ang beauty ng pag-aasawa. Ganon ang maraming blessings na naghihintay sa mga mag-asawa kung sa tulong ng Diyos at sa cooperation ng tao, mag-work lang talaga. Masayang buhay, simple pero kontentong buhay, may peace of mind, may mga anak, maabot yung lahat ang inyong mga pangarap. Something, kabanalan sa buhay, joy, peace, contentment, happiness, holiness, name it. Sky is the limit. Ganon mag-bless ang Diyos. So you just can imagine kung ano ang nami-miss ng isang miyembro ng pamilya kapag nasira ang kanyang pamilya. Nevertheless, mga kapatid, kahit naman yung mga iniwan ng kanilang asawa, pinagpalit sa iba, kahit naman yung mga nasirang pamilya, kahit naman yung mga anak na pinabayaan ng mga magulang nila. Di ba? Basta nagsikap, nagpakatino, nagtulong-tulungan at nagmahalan at hindi nakalimot sa Diyos, nakakaraos naman. Nagtatrive naman. Napagtatapos ang mga anak, naaabot ang kanilang pangarap. Tapos babalikan nila yung nasira yung pamilya nila, naglukho yung mister niya, yung tatay nila. Babalikan lang nila yon. Ay, natagumpayan natin sa tulong ng Panginoon. Kasi hindi naman papayag ang Diyos na masira na lang ang buhay natin dahil lamang sa kagagawan, kasalanan, pagkukulang, kaduwagan ng isa, dalawa o higit pang miyembro ng pamilya natin. Hindi sasabihin ng Panginoon, ang ganda ng plano ko sa inyong mag-asawa, nagloko siya. Pasensya na ha. Awawa ka. Hindi ganun ang Diyos. Lalo pat hindi mo naman kasalanang nasira ang inyong pamilya. Hindi ganun ang Diyos. Besides, tandaan natin ha, ang tunay nating ama ay ang Diyos. Ang tunay nating ina ay ang Diyos. Sa ating ikalawang pagbasa, ang pinakamay malasakit sa ating kapatid ay ang ating Panginoong Jesus. I-push pa natin, ang tunay mong asawa, ang tunay kong asawa, ang tunay na kabiyak ng bawat isa, ang sabi sa ating unang pagbasa, suitable helper. Let us make a helper for him. Si Eva, helper ni Adan. Si Adan, helper ni Eva. Sa Old Testament, ginagamit ang salitang helper sa Diyos.
Psalm 33:20, the Lord is my shield and my help. Ang unang helper, katuwang kasama, kabiyak natin sa buhay ay ang Diyos. Hindi niyo po ba napapansin sa Bible, mas dinidescribe ng Panginoon ang ating relationship sa Kanya sa relasyon ng mag-asawa? Ha? Hindi niyo pa napansin yun? Natatandaan ninyo nang kinuwestiyon si Kristo ng mga Pariseyo kung bakit hindi nag-aayuno, nagfa-fast ang kanyang mga disipulo. Anong sabi ng ating Panginoon? Makapag-aayuno ba sila kung kasama nila yung lalaking ikinasal, the bridegroom? Si Kristo yun. Pinipresenta ni Kristo ang kanyang sarili mula pa nung una bilang lalaking ikinakasal. Sino ang kanyang gustong pakasalan? Ikaw, ako, ang kanyang simbahan, ang kanyang bayan. Sinasabi sa prophecy ni Prophet Isaiah 62 verse 5, just as a young man marries a young woman, so shall your builder marry you. As the bridegroom rejoices over his bride, so shall your God rejoice over you. Kaya't yung mga ikinakasal, hindi lang sila nakatatanggap ng sakramento. Pag sinabing sakramento, tanda ng biyaya ng Diyos. Ang ikinakasal, hindi lamang tumatanggap ng sakramento, sila rin nagiging sakramento, tanda ng pagmamahal ng Diyos sa tao. Ito yung tanda ng pag-ibig ng Diyos in the most intimate way possible. Gusto niya na ang maging feeling natin kapag tayo nakikirelate sa Kanya, humantong sa feeling ng mga mag-asawang nagmamahalan talaga. Nakakayanin mo ang lahat na nandito ang aking asawa, na lahat ay hindi ako maduduwag, na nandito ang aking asawa. Nandun yung security ko, nandun yung happiness ko. Na kung papaanong sa kwento ko kanina, parang namatay na yung malaking bahagi dun sa nabiyudo dahil namatay ang kanyang misis. Dapat ganun din ang maging pakiramdam natin kapag nawala ang Diyos sa buhay natin, yung mamamatay din tayo. Sapagkat ganun para sa atin ang Panginoon. Kaya nga namatay para sa atin si Kristo dahil nawala tayo, nagkasala tayo. And may I remind you, ang unang milagrong ginawa ni Kristo, hindi bumuhay ng patay, hindi magpalayas ng demonyo, hindi magpatahimik ng dagat na nag-aalburuto. Kundi ano? Ang i-turn, ang gawin, ang maraming tubig into wine na maraming alak sa isang kasalan sa Cana, Galilea. Yung unang sulpot niya bilang si Kristo na magmiministeryo sa mundo, yun ang unang himalang ginawa niya. Kasalan. Where He turned water into wine. Tandaan po natin, isa sa prophecies ni Prophet Isaiah, kapag dumating ang Mesiyas, maraming masasarap na alak. Kasi ang alak ay simbolo ng kagalakan para sa mga Hudyo. Kaya't yung ikinakasal noon, major blunder yun. Short sila sa alak, you just can imagine. Kaya naaawa yung mahal na ina doon sa lalaking kinasal eh. Kasi pag-uusapan siya. Maaring maisumpa pa siya. Habang nabubuhay siya, pag-uusapan siya. Nagpakasal short sa alak. Sapagkat ang simbolo ng alak ay kagalakan. Natatandaan po ninyo, nang gumawa na ng himala ang ating Panginoong Jesucristo, where He turned water into wine, sinong kinumed? Sinong tinawag ng mga panauhin? Yung lalaking ikinasal, na wala naman sa kanyang ulirat. Ay, saan nga ba nanggaling yung alak? Ang sarap ng alak na binigay mo eh. Kasi para sa kanila, yung unang masarap na alak, unang isa-serve yun, bago yung mga alak na pambanlaw na lang, panghugas. Pero nagtaka yung mga panahon, ang sarap nito Akala nila, yung alak na yon ay galing dun sa lalaking nagpakasal sapagkat responsibilidad niya yon bilang nagpapakasal. Ang hindi nila alam. Ngayon alam natin, galing yon sa Panginoon. Kaya napakasarap ng alak. Kaya bumabaha ng alak. Kasi ang Panginoon noon pa man pinipresenta ang kanyang sarili sa atin. Gusto kong makasal sa iyo.
Gusto kong maging close tayong dalawa na higit pa sa relasyon ng mga mag-asawang nagmamahalan talaga. Gusto kong makaramdam ka sa akin ng saya. Gusto kong magkaroon ka ng security sa akin na kailanman hindi kita pababayaan, hindi kita kalilimutan, upang magtaksil man ang asawa mo, maging irresponsable man ang tatay mo, maging walang pakialam sa iyong kapatid mo. Maisip mo, may pamilya ka sa katauhan ko. Kaya yung mga iniwan ng asawa, iniwan ng kanilang ama, ina, ito yung mensahe ng Panginoon sa atin ngayon. You have a family in me. Ako, hindi kita pamabayaan. Gayon din yung mga mag-asawa na wala pang anak. Gayon din yung mga nagmamahalan talagang mag-asawa tapos biglang mamamatay yung asawa mo. You have a husband. You have a wife. You have a brother, a sister in me. Kung mawawala ng pag-asa, sana, saktan man tayo o kayo ng taong mahal niyo, lalo na mga mag-asawa, huwag niyo namang iklamor, divorce, divorce, divorce. Kasi ang Diyos ang unang nasasaktan. Siya ang unang nasaktan nang niloko ka ng asawa mo, sapagkat hindi ikaw yung may plano. Siya ang mas maraming magandang plano para sa iyo at para sa inyo. Wala siyang kinalaman sa pagiging broken family. Ang may kinalaman siya, kahit niloko ka, kahit iniwan kayo, hindi ko kayo lolokohin. Hindi ko kayo iiwan. Hindi ko kayo pababayaan. May maganda akong plano para sa inyo. Kaya sana, huwag nating i-push ang divorce. Kasi higit pa sa presensya ng isang pare, alam ninyo, yun ang pinaka-sakramento ng pagmamahal ng Diyos sa ating mga tao. Huwag nating aalisin yun. Kung papaanong natatouch ka sa kwento ng mga mag-asawang nagmamahalan talaga, i-multiply mo yun to the highest level. Ganon ang gustong maging relasyon sa atin ng Panginoon. Yun yung itinatag niyang sakramento para mas maramdaman natin ito. Huwag naman nating salahulain, lalong-lalo na huwag nating sasayangin, bubuwagin, sisirain ito. Ito sanang hilingin nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang. Tayo na kanyang bayan na sa libro ni Prophet Hosea. O hindi ba? Tayo yung sinisimbolo ng prostitute doon. Tayo yung sinisimbolo ng babaeng tayo ang sinisimbolo ng babaeng nangalo niya ng maraming beses sa libro ni Prophet Isaiah. Minamahal niya tayo. Hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya tayo kalilimutan. Ano man ang ating mga naging kasalanan, panghawakan natin. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa. We will never run out of wine. Hindi tayo mawawala ng alak sa buhay. Ang alak ay sumisimbolo sa galak, sa joy, sa happiness. Ano man ang mangyari sa atin, kapag ang Diyos ay nasa buhay natin, He will provide us with wine, with joy, with happiness. Ikasal natin ang ating sarili sa Panginoon. Ipaubaya natin ang ating sarili sa atin. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Di ka ba nagtataka? Di ba ang sabi niya, napapagod ka, nabibigatan ka, lumapit ka sa akin. Hindi muna sa asawa mo, hindi muna sa kapatid mo, hindi muna sa anak mo, sa Kanya muna, kay Kristo. Sapagkat gaano man kamahal ikaw ng isang, pwedeng magbago yun, pwedeng mawala yun, o pwedeng mamatay yung taong yun, pero hindi ang Panginoon. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon,
salamat sa pagbibigay mo sa amin ng biyaya ng pamilya. Pakihipo mo nawa ang puso ng bawat isa na makita namin ang halaga ng pamilya. Magmahalan sana kami. Magpatawaran sana kami. Huwag sana kami magbigay ng problema na pwedeng wala naman talaga. Problema sa pera, kakayanin eh. Problema sa kalusugan, kahit may magkasakit pa, kakayanin eh. Huwag lang yung problema sa kahit isang miyembro ng pamilya na kung hindi naman sana magbibigay ng solusyon, wag na sanang maging parte pa ng pagbibigay ng konsumisyon. Tulungan mo po, Panginoon, ang aming pamilya upang ito'y maging daluyan ng iyong biyaya sa amin talaga. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Kaya huwag kang mag-alala. Lokohin ka man, masakit yon. Iwan ka man, masakit yon. Magbago sa'yo, masakit yon. Pero mayroong magandang mangyayari sa'yo. Basta't kasama mo lagi si Kristo. Kung lalapit ka kay Jesus, hindi mawawala ang alak, ang galak. Ano man ang maranasang paghihirap, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Jesus will be the one to make it. Siyang magpupuno ng kakulangan. Siyang gagawa ng mga hindi ginawa ng mahal mo. Siya itong hindi magbabago kailanman sa iyo. Huwag mong katamaran ang pag-isimba, ang pagdarasal. Huwag kang matakot, ipaubaya ang sarili mo sa Kanya. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. I believe in God, The Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, He rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there, He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Father, you raised marriage and family life into a living sacrament of your life and love. We pray to you that the bonds of love may grow stronger in and among us. In trust we pray, Lord of love, hear our prayer. Lord of love, hear our prayer. May church leaders continue to guide married couples and their families with listening and understanding hearts, just as Jesus did. We pray. Lord of love, hear our prayer. May those who are in public office create programs that help families develop mutual love and understanding without compromising human dignity. We pray. Lord of love, hear our prayer. May the leaders of our nation speak out bravely against various evils that degrade the dignity of human person and destroy the environment. We pray. Lord of love, hear our prayer. May married couples who are having difficulties in their relationships be able to reach out to each other so that they may grow in faithfulness and love. We pray. Lord of love, hear our prayer. May all those suffering for the sake of the gospel find hope and healing in the loving care of Jesus. We pray. Lord of love, hear our prayer. May the dead attain the eternal vision of heaven so that they may gain the future resurrection. We pray. Lord of love, hear our prayer.
Let us pray for the urgent concerns of our community and our personal intentions. We pray. Lord of love, hear our prayer. Loving Father, strengthen the bonds of love that keep us together as one family in Christ. May this love be manifested in our words and deeds. We ask this through Christ, our Lord. Amen. Offertory. Aming nalangin
sa banal na pagtitipon, pag-ibig at tugon. Paglalay namin sana ay kalugdan mo, isang kaya na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Saan yun itong tinapay na nagdudulot ng buhay at talaga sa gisag ng bigay mong kaligtasan. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong hinihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin ang kabanalan ng iyong pagliligtas na way sumaamin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasamang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksila ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa mga pagkukulang. Ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin, bagamat di niya tinularan ng aming pagkamasuwayin. Niloob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang giliw mong anak, at kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagdatangi mo sa kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpapanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahan at ng iyong pagtingin na aming iwinaksi nung ikaw ay aming suwayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan po ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko at alalahanin ang ating mga minamahal na yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Inilig namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tigapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Kapayapaan. Yes.
Narito sa harap natin ang Panginoon, ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyaya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Kung pag-ibig ang saysay ng aking tinig, ipamigay ko man ang lahat at ialay ko ang aking sarili. Kung walang pag-ibig, anong kabutihan ito sa akin? Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi nananatili, nagmamapuri, nagmamataas. Ang pag-ibig ay mapagkalinga, mapagtiwala at puno ng pag-asa, mananatili magpakailan pa man. Bigay man ang lahat at ialay ko ang aking sarili. Kung walang pag-ibig, anong kabutihan ito sa akin? Ang pag-ibig ay matyaga at maganda
sa'yo. Salamat sa bugtong mong anak. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa'yo. Walang hanggan pasasalamat. At sa'yo'y aming sasambitin. Minsan isang dali ng aming buhay. Pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Walang hanggan pasasalamat. At sa'yo'y aming sasabitin. Maging sa ulit sandali ng aming buhay. Pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa pagkasalo namin sa pagkait inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming tinanggap sa banal na pakikinabang. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, Ina Ina ng ng pag-asa, Ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo ay nanatiling busilang. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo ay tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahama. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pagkibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo. Sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos Ama ay tuluyang matupad. Siya nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik, sa inyong pakikiisa, sa inyong pagtulong, sa mga nagpapadala ng tulong through our GCash and bank account, sa mga nag-aalay ng alkansya kapag panahon pong ganito na umuulan at kakaunti o nababawasan ng nagsisimba, kayo po yung nagpupush talaga ng fund namin for the whole week. Lalo pat marami tayong tinutulungan at nagpapagawa tayo ng mga chapels. Kaya maraming salamat sa lahat. Lalo na po din, sa lahat, salamat, special mention lang din yung mga nagpapadala ng tulong kahit di pumupunta dito. At yung mga nag-aalay ng alkansya. Malaking boost po ito sa fund natin for the whole week. Salamat sa pagtangkilik sa souvenir shop, sa pag-share ng ating mga live masses and videos. Marami pong salamat sa inyong lahat. I think, hindi ko alam kung nandyan pa rin sa labas yung nagtitinda ng kung ano-ano, particularly yung mga sabon para sa liver transplant ng anak niya. Sana po, tulungan natin siya, patuloy natin siyang tulungan makapag-ipon. Salamat. Sumainyo ang Panginoon. Nagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po.
Mary, Mother of the Lord, Hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Nazareth. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, Here's the prayer we sing to you. let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at La Salette.